mahirap na sabihin natin na 2 years na ako nagcha-chant, advance na ako. Hindi gano'n yung advancement. Ang ibig sabihin ng advancement is 'pag mas nalalapit kayo sa Diyos, kay Krishna, yun ang nag-a-advance. So puwede tayong mag-stay sa level ng ito lang yung kaya kong ibigay sa Diyos. Ito lang yung hindi ka nag-a-advance nun, ibig sabihin hindi ka papunta dun sa pure devotional service yung pag-uusapan natin ngayon. So lahat tayo is individual. Iba yung relationship ko kay Krishna, iba yung relationship nyo kay Krishna. So hindi ko pwede sabihin mas advance ako kasi mas matagal na ako or nag-speak na ako sa inyo. Hindi ganon. Ang advancement is kung gaano kayo kalapit sa Diyos. So yung ginagawa natin process is ito yung way para ma-achieve natin yung goal of life. Ang goal of life is pure devotional service or pure love for God. So, yung love is, ito yung, paano ba yung love? Yung love is, magbibigay ka ng devotional service. Ibig sabihin ng pure, walang hidden agenda. Walang walang kapalit. Yun ang pure love or pure devotional service. Once na nagbigay ako ng service kahit kayo or sa Diyos na may konting kapalit, hindi sa pure. Okay, so tayo nagsasadahan na bhakti tayo kasi in reality naman talaga hindi pa tayo nasa pure devotional service. Ibig sabihin, yung ginagawa natin is dahil inutusan lang tayo ng spiritual master o mag-chant kayo, mag-offer kayo ng pagkain sa Diyos, ito yung mga pwede. Out of obedience lang ba? Sinabihan lang kayo ng meditation teacher niyo na, ito yung gagawin niyo, regular, everyday, japa, kirtan, makinig ng lecture sa pure devotee. Out of obedience. Pero by doing this, napupurify tayo. Ibig sabihin napupurify, yung puso natin sa kaisip, naalis yung mga contaminations ba? Yung desire natin materially, yung desire natin para sa sarili, na napupurify yung mga ginawa nating mga sinful activities, napupurify. So, habang napupurify tayo, is lumilinaw lahat sa atin na ito talaga yung beloved ko, ito talaga yung mahal ko, ito yung nagiging yung everyday na ginagawa nating offering sa Diyos or pagjajapa, nagiging totoo na. Hindi na sa practice. Just like yung everyday kang magbigay ng bulaklak sa Diyos, ng deity, or mag-offer ng pagkain sa Diyos. Sa una, ginagawa natin yun kasi nakalagay sa rules, kailangan daw mag-offer. So, pero dahil ginagawa mo to, nag-decide ka gagawin ko to everyday. So, by doing this everyday, nag-iiba na yung consciousness natin. Pag nakakita ka dati ng bulaklak, aamoy mo kagad, ang bango nito. Pero dahil nag-advance tayo, lumalakas yung attraction natin sa Diyos. Pag nakakita ka ng bulaklak, ang sarap i-offer ng bulaklak sa Diyos. So, from so-called self-love, nagiging God consciousness na. Dati inisip natin, ano kayang masarap kainin? Ito'y paborito ko. Pero dahil ginagawa mo yung sadhana bhakti na nag-offer ka everyday sa Diyos ng pagkain, ang nasa isip mo na, ano kayang masarap i-offer sa Diyos? So, nagiging, siya na yung lovable object mo. Siya na yung lagi mo naisip. Tandaan nyo, ngayon, practically speaking, paano tayo magkakaroon ng pure devotional service? Siyempre, yung sadhana bhakti, yung ginagawa natin. Pero, kailangan natin maintindihan na kailangan natin mag-decide. Okay,
ibibigay ko na yung buhay ko sa Diyos or okay, yung pure devotional service, ang example ko lang dito is yung pagmamahal ng isang nanay sa anak, sa baby, ah, halos magkalapit na yun doon sa pure devotional service kasi kung ano yung hinahanap ng anak mo, yun ang gagawin mo o yun ang importante. For example, umiiyak yung anak mo, gusto ng gatas. Kahit meron kang gustong gawin, manood ng teleserye or lumabas, hindi mo gagawin, sacrifice mo yun. So, yung love is may sacrifice. Yung gusto mong gawin or yung, yung, yung gusto mong gawin, sacrifice mo yun para padidihin ko yung baby ko. So, isa yung sa isang devotional service na may ano, 'pag ginawa mo ba yun, humingi ka ba ng kapalit sa baby mo or paglaki nito, ikaw naman yung magse-serve sa'kin. Hindi mo naman gano'n yung iniisip mo, eh. 'Pag gano'n iniisip mo, hindi sa pure devotional service kasi may kapalit. So, gano'n yung ano, pure love, walang kapalit. So, ngayon, punta tayo sa Diyos ba. Ngayon, 'pag gagawin natin lagi tayong may question ba sa mind na mamahalin ko yung Diyos purely, eh, paano naman yung material life ko? Paano naman yung pamilya ko? Or papaano naman yung trabaho ko? Okay. So, minsan ang ginagawa kasi natin, ito yung buhay natin, ipapasok natin yung Diyos sa buhay natin. For example, nagbi-business ako, itong business kong 'to, para sa Diyos 'to. Ito yung ibig sabihin nun, ito yung gusto kong gawin sa buhay ko, maging businessman. Pero ano, para sa Diyos 'to. Ah, ibig sabihin nun, ito yung gusto ko, ipapasok ko yung Diyos sa buhay ko, eh. Or sabihin ng iba, ah, nagmamahalan kami ng asawa ko pero ang sentro ng buhay namin is yung Diyos. So, ang pagmamahalan namin ng asawa ko, ang sentro is yung Diyos. So, ito yung buhay ko, ipapasok ko yung Diyos. Gano'n normally tayo, eh. Wala akong sinasabing masama yung gano'n. Pero hindi siya pure devotional service kasi ang pure devotional service, kung ano yung mundo ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos, do'n ka papasok. Kung ano yung mundo niya, pupunta tayo sa mundo ng Diyos. Ito yung gusto niya, dito ako pupunta. Yun ang pure devotional service. Ito yung pure na pagmamahal. Ah, Hindi mo iniisip kung ano bang mangyayari sa akin. Parang yung isang lalaki nanliligaw sa babae na ano bang paborito mo? Chocolate ba or bulaklak? So, papasok ka dun sa kung ano yung will nung nililigawan mo, yun ang gagawin mo. Hindi yung nililigawan mo ipapupunta yung sasabihin mo sa kanya, "Oh, punta ka rito, marami akong chocolate." Hindi siya ikaw yung pupunta sa buhay niya. Ngayon, ah, nalaman natin sa spiritual master natin na ang pinaka ang very pleasing sa Diyos ba is sinasabi natin yung pangalan niya. Ah, Hearing and chanting the holy names of God. So, by doing this, napi-please natin yung supreme person ba. Kasi tuwang-tuwa siya nun, eh. Isipin mo, sinasabi mo yung pangalan niya. Kahit nga tayo, eh, sabihin lagi ng mahal natin yung pangalan natin, natutuwa tayo, eh. 'Di ba? Kahit nga yung sila, for example, sila Manny Pacquiao, 'pag nanalo sila, "Manny, Manny!" Iba yung pakiramdam nila. So, ganun din yung Diyos. Sinasabi natin yung pangalan niya, tuwang-tuwa siya. Ngayon, so bakit tayo magde-decide na yung pangalan ng Diyos ang lagi nating sasabihin? Kasi, lahat tayo naghahanap ng perfect person na mamahalin.
'pag sinabi ko yung pangalan ni Pacquiao, may nararamdaman ba kayong masarap dun or happiness? Wala naman, 'di ba? Hindi nga tayo kilala ni Pacquiao, eh. Or sabihin natin yung pangalan nung crush mo or ng girlfriend mo or boyfriend mo, ano, eh, hindi naman talaga sa purely masa-satisfy sa ano, eh, pagcha-chant ng pangalan natin dun sa girlfriend o boyfriend natin kasi hindi naman ano, eh, ah, yung pagmamahal natin dun hindi rin naman pure. Kaya nga ano, eh, kaya nga bibigyan kitang bulaklak pero sasagutin mo ako 'pag umayaw ka sa'kin ayoko na sa'yo. Gano'n ang nature ng pagmamahal dito sa material world, palaging may kapalit. Ngayon dun sa Diyos, bakit, ah, mas safe na ibigay natin yung puso natin sa Diyos? Kaya safe, ibigay yung puso natin sa Diyos kasi hindi niya tayo kailangan. Ibig sabihin hindi niya tayo lolokohin, hindi tayo i-exploit. Ah, ang goal natin is matuwa yung Diyos sa'tin, and once na natuwa siya, yun ang goal of life. Yun ang pure love for God. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ na na kailangan nating attain, kailangan nating gawin. Love the Supreme Father with all your heart, your mind, your entire being. Ito yung pangarap ni Jesus Christ na gawin natin. Ibigay natin lahat sa Supreme Persons. Pero ngayon nga, nagtatanong nga tayo, kailangan ko ngang magtrabaho rin. Ano, kakalimutan ko yung anak ko, pamilya ko, puro Diyos na lang. Nagkakamali po tayo sa ganong pag-iisip kasi sige isipin natin na okay, gagawa ako ng paraan para protektahan ko yung pamilya ko or magtatrabaho ko para hindi magutom yung pamilya ko. Ngayon tatanungin ko kayo, kaya niyo bang gawin yun? Kaya niyong protektahan yung pamilya niyo sa mga problema sa buhay? 'Pag na-depress yung pamilya niyo, may magagawa ba kayo? 'Pag naaksidente yung pamilya niyo, may magagawa ba kayo? Or 'pag namatay yung pamilya niyo, may magagawa ba tayo? So, kailangan natin maalis sa ilusyon na hindi naman tayo powerful, eh. Ibig sabihin, ah, kahit anong, try natin protektahan yung pamilya natin, hinding-hindi kahit kailan mangyayari yun. Kasi hindi hindi nga natin kayang protektahan yung sarili natin, eh. Hindi tayo yung supreme protector and, ah, okey, ah aalagaan ko yung pamilya ko para mahalin nila ako. Sa tingin niyo kaya kaya ng pamilya mong mapasaya ka? Papaano nila gagawin yun? Sila nga mismo hindi masaya, eh. Kaya yung grabe yung pagta-try nating ayusin yung pamilya natin, yung bansa natin, yung buong mundo, tina-try natin ayusin ba lahat? Pero hindi tayo powerful, eh. O ano, ah, walang way para, matulungan natin yung isang taong grabe yung emptiness sa puso. Hindi natin kayang puunan yung emptiness ng nararamdaman ng isang tao. Kapitbahay mo, anak mo, kaibigan mo, hindi mo kayang kasi nga tayo deep inside ano, eh, may kulang pa rin, eh, may emptiness ba. So, walang way na ma-satisfy natin yung ibang tao lalo na yung sarili natin. So, yung tanong natin na, "Okey, mamahalin ko yung Diyos, paano naman yung kakainin namin?" Hindi ano, eh, nagkamali ba tayo? Hindi gano'n yun. Ito yung isipin natin na 'pag minahal ko yung supreme person, yung Diyos, tapos na-please siya, natuwa siya sa'tin, sa tingin niyo kaya pababayaan niya kayo? Sabi ng Diyos sa scripture na, "Love me and I will give you all protection." So, meron pa nga sinabi yung
Diyos na pinangako na pag naging pure devotee kita or na please naging pure devotee tayo, yung mga nagmamahal sa atin, hindi niya pababayaan. So, isipin mo ito pa nga yung exactly sinabi na halimbawa, naging pure devotee ka, hindi niya pababayaan yung 100 generation pababa at saka 100 generation pataas. Kasi, for example, halimbawa, naging pure devotee itong isang taong to, ang nagmamahal dito sa taong to, yung nanay niya. So, hindi niya pababayaan yung nanay niya. Tapos, yung lola niya ganun din. Lolo ng lola ng lola, hindi niya pababayaan. Bakit sinabi ng Diyos yung kasi ang pagmamahal kasi kung sinong mahal mo, halimbawa, kung si ah, kung sino yung mahal mo na rin. Ganun yung pagmamahal. So, pag sinabi natin, okay, mamahalin ko na yung Diyos, huwag kayong matakot na baka mapabayaan ko yung pamilya ko or ganyan. Hindi. Ang tutulong diyan, ang mag-aalaga diyan, yung supreme person kasi malapit sa iyo na ikaw na nagmamahal sa kanya eh. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos na hindi ko siya pababayaan, hindi niya pababayaan yun. Tandaan niyo, ang nagsabi, yung si Gopala, Supreme Protector. Pag sinabing poprotektahan kita, walang makakagalaw sa'yo. Tandaan niyo yan. Kung ano, pag yung sinabi ng Diyos na pag, ah, pag gusto kitang protektahan, walang mangyayari sa'yo, protektado ka kasi nga siya yung pinaka-supreme protector eh. So, siyempre, hindi rin naman, siyempre yung pure devotional service na, okay, mamahalin ko yung Diyos para may mag-aalaga sa anak ko. Meron pa rin hidden agenda yun. Ang pure devotional service is ganito, ma'am, magmamakaawa ka nga sa Diyos eh, ano ba pwede kong ibigay sa'yo? Walang kapalit. Kahit anong mangyari sa akin, gutumin mo ko, payamanin mo ko, or bigyan mo ko ng maraming sakit, bigyan mo ko ng healthy katawan, wala akong pakialam. Pero, sana bigyan mo akong chance na mahalin kita. Yun ang pure devotional service. Kaya, magbibigay lang ako ng isang, maganda kasi itong story ito sa Bible, yung isang pulubin nagbigay ng peace, nagpunta sa temple o sa simbahan, nagbigay ng piso. Tapos may isang mayaman na nagbigay ng parang, ewan ko, 1,000 yata o 10,000. Sabi ni Jesus Christ, mas pleasing pa yung nagbigay ng piso. So, ang ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin na magbibigay tayo ng piso, mas pleasing, mas konti, mas pleasing, hindi. Kaya mas pleasing yung pulube, kasi ayun yung lahat ng pera niya eh. Piso lang yung pera niya. So, binigay niya lahat sa Diyos ba? Tapos yung mayaman, meron isang milyon, binigay niya 10,000. So kung titignan mo, mas malaking 10,000 sa piso. Pero bakit mas pleasing yung binigay ng pulubi? Kasi binigay niya lahat. Yung mayaman, parang 10% lang yata yung binigay niya. So, mas pleasing yung yung nagbigay ng piso kasi ayun lang yung meron siya lahat eh. So, yung pure devotional service, hindi yung sa dami ng ibibigay natin or yung halaga ng ibibigay natin o ang devotional service is yung pure na lahat ibibigay ko. Hindi ako magtitira ng konti. Hindi ako nagsabi niya na yung mga pure devotees, si Jesus Christ, ibigay niyo lahat. Magtitira ba ako ng 5% sarili ko? 5% lang naman. Para at least kahit pa paano, mahal ko yung sarili ko ng 5%. Sabi ni Jesus hindi. Ibigay mo lahat. So, yun ang ibig sabihin ng devotional service. Ngayon, minsan nagtatanong tayo, bakit ko gagawin yun? Kasi nga, tayo as a spirit soul, ito yung natural function natin. Ito yung hindi mo maalis
sa akin, sa'yo, sa lahat sa atin individually, mahalin yung pinaka-lovable na person, pinakamayaman, pinaka-powerful, pinaka-compassionate na person, yun ang yun ang natural na function natin. Ito yung eternal na function natin. Mahalin natin yung perfect person. At ang function naman ng Diyos is enjoyin yung pagmamahal natin. So, yun ang natural sa atin. Kaya medyo ang hirap na hirap natin gawin kasi nga nag-decide tayo eh. Tandaan nyo pure devotee tayo eternally. Dati, kilala naman natin Diyos eh. Minamahal natin ng todo. Pero nagbago lang lahat. Yung nag-decide tayo. Teka, mamahalin ko muna yung sarili ko. Or gusto ko muna, ako muna yung, gusto kong maging katulad ng Diyos. Lahat siya yung bida. Gusto ako naman yung bida. Ako naman yung maging number one. Ako naman yung pagsilbihan. Nag-isip tayo ng ganun. So, napunta tayo dito sa sitwasyon na to na na itong sitwasyon na hindi natin kilala yung Diyos, nagtatry tayong maging Diyos. Ibig sabihin nagtatry maging Diyos. Ang gusto kong mahalin ng pag ang ibig sabihin ng gusto kong mahalin ako, gagawa ako ng paraan para matanggap ako ng society. Para mahalin nila ako. Kasi gusto ko ako yung object ng love eh. Ako yung, kaya tayo naging ganito. Kaya tayo napunta sa sitwasyon na to kasi nag-decide tayo na ako naman dapat ang mahalin. Kaya nga tayo nagpo-post sa social media na mag-makeup ako para makita nilang maganda ako, gwapo ko, para magustuhan nila ako, para i-like nila. Pag ni-like nila ako, wow, like nila ako. Wow, ay, ba't ako hindi ni-like? Hindi ako mahal nito, walang kwentang kaibigan to So, kaya nga tayo ganito eh. Gusto natin maging number one. Magka-practice ako everyday ng basketball para maging most valuable player ako ng PBA or ng NBA. Gusto natin maging number one ba? Gusto ko, ako lang mamahalin ng anak ko. Pag iba, hindi pwede, dapat ako lang. Or pag yung may kapartner mo, boyfriend mo, girlfriend, nagpunta sa iba, galit na galit tayo. Dapat ako lang yung minahal mo. Bakit naghanap ka ng iba? So, nag-decide kasi tayo, okay, mamahalin, hindi ko na mamahalin yung Diyos, tatry kong mahalin yung sarili ko. Ito yung result. Ito yung sitwasyon natin ngayon na, ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Confused, hindi natin alam yung reality kasi once na ayaw natin sa Diyos, binibigay ng Diyos yung gusto natin. So, anong gagawin ng Diyos? Bibigyan tayo ng ignorance kasi ang Diyos ang source ng knowledge at ignorance eh. Kung ayaw mo siya makilala, ibibigay niya sa atin yun kasi yun ang gusto natin eh, na makalimutan siya. So ngayon, dahil nakaranas tayo ng bagay na nawala sa nawala sa mahal natin. Kasi ang totoong mahal natin yung Diyos eh. Andito na tayo sa sitwasyon na nalayo tayo sa Diyos. Lumayo tayo. Okay? Anong result? Malungkot tayo. Katulad ng isang mapalayo ka sa so-called mahal mong anak or nag-OFW ka kasi nag-decide ka na lalayo ako, magtatrabaho ako sa ibang bansa. Excuse me. Isipin mo gaano kasakit yung malayo sa mahal mo. So, ganun yung nararamdaman natin ngayon. Ngayon, pinupuunan natin yung lungkot na yon kung kani-kanino ba. So, ito yung result. Malungkot tayo, confused. Akala natin, nasa ilusyon ba tayo na magiging buo ang pamilya ko? Sorry, nasa ilusyon tayo. Ang pangarap mabuo, hindi mabubuo yan. Kasi pag nagpamilya yung anak nyo, lalayo yan sa inyo eh. Or pag namatay yan, magkakalayo kayo, mamatay ka, magkakalayo. So, ilusyon lang ba yung sinasabi kong, hindi,
Doon muna ako sa pamilya. Okay, huwag niyo akong misinterpret na masama yung mahalin yung pamilya. So, okay, punta tayo sa pure devotional service. Halimbawa, nag-decide tayo na, okay, mamahalin ko na yung Diyos. Okay? In connection sa so-called mga mahal natin, yung pamilya natin, kaibigan natin, nito mangyayari. Pag nag-decide tayong, okay, ibibigay ko na yung puso ko sa Diyos. Gagawin ko na yung sinasabi ni Jesus Christ or ng mga pure devotee. Lahat ng actions ko is according sa gusto ng Diyos. Okay? So, tatanungin mo yung pure devotee ng Diyos, ano ba yung gusto ng Diyos? So, gagawin mo yun. Ngayon, pag na-please yung Diyos, yung so-called na pagmamahal mo sa pamilya mo, ibang klaseng pagmamahal na. Ito yung pagmamahal na konektado yung Diyos. Ibig sabihin, dati kasi, for example, alagaan ko yung pamilya ko based sa power ko, sa sipag ko, sa pagkatrabaho ko, pagbibigay ko ng time sa kanila. So, illusion lang yon. Kasi nga may hangganan lang yun eh. And hindi mo naman talaga sila masasatisfy kasi hindi man tayo satisfied talaga eh. So, pero pag nasatisfy yung Diyos sa pagmamahal natin, ngayon, tandaan niyo na yung pagmamahal natin sa pamilya natin, mas mataas yung pagmamahal ng Diyos sa pamilya natin. For example, ito yung anak ko. Ganito kataas yung pagmamahal ko sa anak ko. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa so-called anak mo, mas mataas pa. So, ibig sabihin, pag na, 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 naging pure lover ka ng Diyos, gagawa ka ng paraan para hindi mo mapabayaan yung so-called anak mo. Kasi pag napabayaan mo yan, madidisplease yung Diyos ba? Mahal na mahal ng Diyos yung anak mo eh. So, yung pagmamahal mo sa anak mo is based na sa pagmamahal mo sa Diyos, na ayaw mong madisplease yung Diyos. Okay? So, ito yung totoong pagmamahal ito yung sinasabi ni Jesus Christ na una, love God. Second, love others. Yun ang ibig sabihin nun. Pag na-cultivate mo yung pagmamahal sa Diyos, matututunan mo talaga paano mahalin yung ibang tao. Kasi alam mong itong taong to, pag ginawa ko ng masama, sinong magagalit? Yung Diyos. Kasi mahal ng Diyos yung taong yun eh. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ, kung paano nyo i-treat yung ibang tao, ganun mo na rin ako tinreat. Okay? So, kasi mahal na mahal ni Jesus Christ yung ibang tao ba? Tapos, papakita mo ng hindi maganda. So, pag nag-decide kayong mamahalin ko ng Diyos, bibigay ko na lahat sa Kanya, hindi nyo, walang, mali yung sabihin natin na paano yung pamilya ko, hindi. Mas matutulungan nyo yung mga nagmahal nyo at nagmamahal sa inyo. Okay? So, walang walang kawalan. And isang reason kaya natin gagawin yung Pure Love for God kasi ito yung pinakamasarap sa lahat. Yung mahalin yung perfect person. Dinescribe sa scripture yung happiness na makukuha mo sa pagmamahal sa Diyos. Wala tayong idea kung gaano kasarap ba. And of course, siyempre, hindi mo siya gagawin para maging masaya tayo. Tricky nga yun eh. Pag inisip mo yung happiness mo, hindi mo makukuha. Pero pag inisip mo yung happiness ng Diyos, yung enjoyment niya, doon ka magkakaroon ng happiness. Pero wala kang pakialam sa happiness mo. Pero magkakaroon ka ng happiness. Yun ang yung sarap ng pagmamahal ba. So, ang kailangan lang is yung decision ninyong okay, mamahalin ko na yung Supreme Person. So, ang isang suggestion ko lang sa inyo,
is ang isang magandang way sa ngayon yung ano ba yung gusto ng Diyos na pwede kong gawin? Siyempre, ang nakakaalam yan is yung pure devotee ng Diyos. And by listening sa mga lectures ni Srila Prabhupada, nakikilala mo ba yung Diyos? And nalalaman mo, ito pala yung gusto ng Diyos. And tandaan nyo rin na pag actually sabi ng Diyos, gusto nyo akong mahalin, ibigay nyo yung buhay nyo doon sa pure devotee ko. So, nakilala natin si Srila Prabhupada. So, pupunta tayo kay Srila Prabhupada. Anong gusto mo? Kasi, gusto kitang, mahalin eh. Sabihin naman ng pure devotee, ano, mahalin nyo yung Diyos. Naintindihan ninyo na para ma-please natin yung Diyos, ibibigay mo yung buhay mo sa spiritual master. Say, mamahalin mo. And walang bukang bibing spiritual master is kundi ganito nyo pwedeng mahalin ng Diyos. Okay? So, may tanong kayo? Excuse lang ha. Naintindihan nyo po ba? By loving, para mahalin natin yung Diyos is mag-serve tayo sa pure devotee niya. Ibig sabihin, gawin natin kung ano yung gusto ng pure devotee. And siyempre, ano bang gusto ng pure devotee? Mahalin niyo yung Supreme Person. And isa pang tawag dito, tips para, kasi ngayon gumagawa tayo ng effort, diba? Sana ma-please yung Diyos sa pagkachan ko ng pangalan niya. Nag-offer ako, sana tanggapin niya. Gumagawa tayo ng gano'n. Pero ito yung isang tip na sabi ng Diyos is yung pinaka-pleasing sa kanyang devotee niya, yung parang pinakamalapit daw sa kanya. Yung devoting, yung isang spirit soul na hindi niya mahindian, or ito yung pinakamalapit sa puso ko, or pinaka please na please ako, sabi niya, is yung spirit soul na binibigay niya yung holy name sa ibang spirit soul. Okay? So tandaan niyo ang pinaka pleasing sa Diyos na spirit soul na individual is yung sinishare niya yung holy name sa ibang tao. Yun daw yung pinaka-pleasing. Kasi ibang-ibang level yung pagmamahal eh. Yung mga taong karamihan, minamahal nila yung Diyos, business love, ibig sabihin, Lord, gawin sana manalo kong loto, ibibigay ko sa inyo yung kalahati. Yun, business yun. Yung iba naman, magka-chant ako 1 round every day. Tapos the rest of the day is para sa sarili ko. Yun, pleasing naman talaga sa Diyos yung mga yun eh. Pero parang sa mga anak, halimbawa, 4 anak mo, iba-ibang level yung malapit sa iyo eh. Yung isang anak mo, nagrebelde, umalis sa bahay. Mahal mo siya, pero hindi kayo close. Pero yung isang ginagawa laging gusto mo, malapit kayo kasi mas malapit. So ngayon, kung gusto niyo maging pinaka malapit sa Diyos, i-share niyo, kaya ako sinasabi kasi to, iisipin niyo ba na try ko kaya itong klaseng service na to. So, paano practically paano natin gagawin yung i-share yung holy name sa ibang tao? Depende sa kakayanan ninyo. Ibig sabihin, kung nanay kayo, paringgan mo lagi ng holy names yung anak mo. Ngayon, sino mabe-benefit nun? Siyempre, ikaw, kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Pero yung anak mo, yung spirit soul na nasa loob ng babyng katawan, napupurify ba? Ibig sabihin, kahit yung spirit soul na yon, napupurify and
nalalapit sa Diyos, or pwedeng sumama for example, yung spiritual master natin kasi is ginagawa niya yung instruction sa kanya ng spiritual master niya na ilaganap yung holy names. Kaya nga, yung mga nagre-represent sa kay Srila Prabhupada, nagtayo ng living meditation, mantra night, para maraming taong mag, mag-isip paano ba sila magta-chant. So, pwede kayong practical service na pwede kayong magtanong sa teacher nyo, ano bang pwede kong gawin? Yun ang pinaka-pleasing sa Diyos. Ano bang pwede kong gawin? Hindi yung, ano bang pwedeng gawin na Diyos para sa akin? Hindi eh. Ang pinakamasarap sa lahat, sa marinig ng Diyos is, ano bang pwede kong gawin para sa Kanya? So, pwede kayong magtanong sa meditation teacher, ano bang pwedeng kong gawin? Pwede kayong magtayo ng ibang parang living meditation, o pwede kayong sumali sa volunteer na living meditation. Tandaan nyo, hindi nagmamatter kung malaki o maliit. Basta kung ano yung kaya ninyo, kung ano yung galing sa puso. Tandaan nyo, for example, may pera kayo, magbibigay ako ng 1 million sa living meditation, pleasing na ako. Hindi ganun yun eh. Ang please, tandaan nyo, yung 1 million hindi naman talaga sa inyo yun eh. Sa Diyos yun eh. So, hindi yung 1 million ang nai-enjoy ng Diyos. Ang nai-enjoy ng Diyos is yung devotional service nyo, yung alam mo yung desire na para sa Diyos to. Or meron lang kayo bulaklak sa garden. So magbibigay kayo ng bulaklak. Eh yung bulaklak na yun, ang may-ari rin yung Diyos eh. Anong gagawin niya sa bulaklak mo? Isa may-ari ng pinakamagagandang bulaklak sa lahat. Hindi na ini-enjoy niya yung bulaklak na yun. Ini-enjoy niya, naalala niyo siya. So, ngayon, yung nga, practical service is, pwede kayong mag-offer something sa, ewan ko siguro, living with meditation. Ano bang pwede nyo gawin? Pwede kayong mag, ah, pwedeng gumawa ng video editing, mag-donate ng pera, or kahit ano eh, kung ayaw naman sa living meditation, punta kayo sa kapitbahay nyo, i-offer nyo, gusto nyo itry itong hearing and chanting na holiness, yung ganong kalilit na bagay ba, kasi nga, bakit natin gagawin? Kasi ito raw yung pinaka-pleasing sa Diyos, yung i-share yung holy names. Bakit mo? Kasi pag tumulong ka sa ibang tao, mamigay ka ng pera, mamamatay rin naman yun, hindi rin naman niya madadala yun eh. So, magbigay ka na doon sa ibang tao na madadala niya kahit saan. Kahit umalis sa katawan niya, so-called time of death, dala-dala niya. Ito yung holiness, yung relationship natin sa Diyos. So, yun, kayo yung mag-decide saka mag-iisip, ano bang pwede kong gawin sa pure devotee ng Diyos kay Srila Prabhupada? Ano bang pwede kong i-offer? Tandaan nyo, kahit ano, basta galing sa puso ninyo. Okay? And, isipin nyo yung ginawa ni Srila Prabhupada sa atin ba? Yung sinabi niya na ito yung gusto ng Diyos, ito yung itsura niya, ito yung pleasing sa kanya, ito yung gusto niyang gawin, ito yung mga activities niya, pinakilala niya sa atin si Jesus Christ, yung mga ibang pure devotee, yung grabe ba yung binigay sa atin. So, yun, i-consider nyo lang yung ano bang pwede nyong ibigay. Huwag na tayo dun sa yung mahal ko yung Diyos, mahal ko yung bibigay ko yung buhay ko sa spiritual master. Pero ganun pa rin yung buhay natin. Trabaho, mangarap ng pera, bahay, mga ganun ba? Gawin na natin totoo yung relationship natin sa Diyos. Ito yung gawin na natin pure devotional service. Gagawin ko to sa Diyos, wala akong pakialam kahit anong mangyayari. Hindi ko naisipin yung kung ano yung mangyayari sa akin, basta mamahalin ko yung Diyos. Magalit na lahat, wag lang yung supreme person. Medyo mahirap yung ganun eh. Pero wala namang masama kung itry eh.
Okay, so anyway, napahaba na yung daldal ko. Meron po kayong tanong sa pure devotional service? Haribol po everyone. Kung meron po kayong katanungan, pwede po natin ito ilagay sa ating chat box or pwede po kayong mag-raise ng kamay para po ma-discuss natin habang nandito pa si Sir at makatulong din po tayo sa ibang mga students na nandito. Okay, kung wala naman po ay let's proceed po sa ating ending kirtan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po Sir at maraming salamat po din sa mga nakarating ngayon dito. Sana samahan niyo ako kahit 5 minutes lang sa ating ending kirtan. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Nitai Gaur, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Nitai Gaur, Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa Sunday Community Call natin. At ito po ay ginaganap every first and third week Sunday of every month. No? Yung 2 beses natin ginagawa yung Sunday Community Call natin. Pero yung ating Sabado ay every Saturday po. Every week talaga po siya. So maraming salamat po ulit. Inaanyayahan ko po kayo sa ating next topic sa next meeting natin sa Sunday. At kung meron po kayong tanungan tungkol po doon sa ating mga concerns, in-invite ko rin po kayo para maka-attend po kayo sa Saturday natin. Kung meron kayong mga topics na gusto i-discuss, please let me know po. Maraming salamat po ulit. Good night po sa inyo. Haribol. Haribol. Much. Thank you rin po, Sir Salamat Alvin. and welcome. Haribol. Haribol. Night po, Haribol po. Haribol po. Thank you, Ma'am Jocelyn, Ma'am Leeds, Ma'am Mariel, Beth, Sir Dex, thank you very much po. Thank you. Haribol. Ma'am Marites, thank you. Haribol, good night.